So nandito na kami sa prosecutor's office ng Manila at pumipila na papasok para mag-file ng kanilang mga counter affidavits ang mga kinasuhan. Magandang araw mga paps! Welcome to Issue Moto, ang motovlog ng mga marites ng bayan. So ngayong araw ay papunta tayo sa City Hall ng Manila, in particular sa Office of the Prosecutor, para samahan ang ilang nating mga leader ng progressive movement sa pagpa-file nila ng kanilang counter affidavit sa kaso na ipinataw sa kanila ng Manila Police District kaugnay nung rally nung November 30 ng isang taon, Bonifacio Day, para gunitain ang alaala at ang diwa ng mga pinaglaban ni Andres Bonifacio. Ang kinakaso sa kanila ay paglabag sa Batasang Pambansa 880. Ito yung batas na supposedly ay nagagarantiya sa karapatan ng ating mamamayan na magsama-sama at maglunsad ng mga pagkilos para ipahayag ang kanilang mga hinaing sa pamahalaan. Ito po uli ang mga kinasuhan, si Kamodi, si Kaaling, si Kamimi, si Amira, si Arlene, si Kajerome, si Franz, si Kadaning, si Caronil, si Ferdy. Kinasuhan ka rin ba? Ayun, yun. So, ito ang mga kinasuhan for violating Batasang Pambansa 880. So ironic na ang supposedly batas na nagpoprotekta sa karapatan ng mamamayan na mag-rally o gumawa ng mga sama-samang pagkilos para ipaabot ang kanilang hinaing sa gobyerno ay siya pang ginagamit ngayon sa mga grupong nag-e-exercise ng kanilang karapatan sa ilalim ng batas. Dito natin nakikita yung double standard. Basta't ang rally mo in support of the government, in support of government officials, ng mga nandyan sa poder, papayagan ka o protektahan talaga yung karapatan. Pero kapag ikaw ay kritikal sa gobyerno, kapag ikaw ay bumabatikos, nagpapahayag ng pagtutol sa mga maling patakaran at mga maling gawain ng pamahalaan, ikaw ay kakasuhan. O kung hindi man, ikaw ay pipigilan sa pag-exercise ng iyong karapatan. At sana ay manaig ang fairness dito, sana manaig ang hustisya, dahil wala naman talagang ginawang illegal o mali itong mga kinasuhan nila.